So, pag pumunta naman tayo sa usaping sahod ng mga empleyado, okay? Kapag na-promote ba ang isang empleyado, paano ang salary structure o anong patakaran ang masusunod sa pagbibigay ng tamang compensation dun sa promoted na employee? So, for reference, ang case natin ay may GR number 245918. Na-desisyon na nito noong November 29, 2022. So, dito sa kumpanya, meron silang union. And ayon sa kanilang Collective Bargaining Agreement o CBA, meron silang principle na equal pay for equal work. In short, halimbawa na-promote ang isang empleyado sa isang posisyon, kung magkano yung tinatanggap ng mga empleyado na nandoon sa posisyon na yun, ay yun din yung kanyang matatanggap na sahod. Yun ang ibig sabihin ng equal pay for equal work. So, itong collective bargaining agreement na to ay effective for 5 years from 2015 up to 2020. Ngayon, bandang 2016, may mga empleyado na na-promote ng kumpanya. At yung promotion na yon mula sa kanilang posisyon ay may kaakibat na salary increase. Now, nagkaroon ng issue kasi itong mga bagong promoted na empleyado na to ay mas mababa ang sahod na tinatanggap kumpara doon sa mga empleyado na nandun na sa posisyon na nauna sa kanila. So, sabi ng union, parang violation naman ata ito ng CBA kasi under the CBA, meron tayong principle na equal pay for equal work. So parang bakit hindi nasusunod yun? Ang sabi ng union. Para nga daw nagkakaroon ng wage discrimination. Kasi nga, dalawang empleyado, same yung position, same yung trabaho, pero magkaiba yung sahod. So, sabi ng union, parang may wage discrimination. Ngayon, eto naman si employer, ganito naman yung explanation niya. Ang sabi ng employer, since ito naman, newly promoted employee, so ang matatanggap niya talagang compensation ay yung entry or starting salary ng newly promoted employee. Kumpara naman doon sa mga dati ng empleyado na may hawak ng posisyon na yun na nauna sa kanya. Okay? Kasi yung determination ng kanilang compensation package, according ka employer, itong kanyang depensa, ay naayon sa length of service, okay? Sa performance, and sa mga merits na ina-award kay employees. So, yun yung nagde-determine ng sahod. Hindi yung porque pareho tayo ng position, pareho na rin tayo ng sahod. Yun ang sabi ni employer. Pero ipinagpipilitan pa rin nga ng union na sabi nila sa CBA na pinirmahan ng management at saka ng mga empleyado, walang nakalagay na classification or exception na halimbawa, kapag newly promoted employee ka, okay, mas mababa yung makukuha mong salary kumpara doon sa empleyado na may hawak na doon ng posisyon na yon ng mas matagal na panahon kesa sa newly promoted employee. Walang nakalagay doon. Ang nakalagay lang is equal pay for equal work. Yun ang pinagpipilitan ni union. So, umabot sila ngayon sa korte tungkol dito sa issue na to. Masasabi nga ba nating may wage distortion dito sa scenario? Ang wage distortion kasi under Article 124 ng Labor Code as amended by RA 6727, ito yung sitwasyon kung saan may prescribed minimum wage ang batas na kapag in-apply mo yun, mawawala ngayon yung distinction or differences ng dalawang employee groups base sa kanilang length of service, base sa kanilang skills. Pinakamadaling halimbawa ng wage distortion ganito. Yung iyong rank and file employee, o sabihin na natin yung minimum wage employee mo ay sumasahod ng 570 per day. Yung iyong supervisor naman, yung
si Bisor na nagsusupervise doon kay minimum wage employee ay sumasahod ng 610 per day. So, normally mas mataas yung posisyon ni Bisor kaysa kay minimum wage employee. Now, nung tumaas yung minimum wage, naging 610. Ang nangyari, technically, naging parehas ng sahod si minimum wage worker at si Bisor. So, nawala ngayon yung distinction or yung pagkakaiba ng dalawang employee groups mo noong tumaas yung prescribed minimum wage ayon sa batas. Ang sabi ng korte, ang wage distortion ay hindi applicable sa mga voluntary increases na ang employer mismo ang nagbibigay o nag-i-initiate. Now, doon naman tayo sa depensa ni Union na equal pay for equal work. Gaya nga ng sabi natin kanina, applicable ito sa mga empleyado na may same position, same responsibility, same skills, same qualification. Ngayon, kung etong mga to ay may same responsibility, same obligation, same qualification, dapat tumatanggap din sila ng similar or same salaries. Yun yung equal pay for equal work. Hindi rin kasi pinapayagan ng labor code natin ang discrimination. Halimbawa na lang, si female employee and si male employee, pareho ng position, hindi po pwedeng magkaiba yung kanilang sahod dahil lang si female employee ay babae. Dahil sa kanyang gender, dapat pareho sila ng sahod. Ngayon yung rule na to na yung mga empleyado na may same rank, same position, dapat may same salary, ang sabi ng korte, merong exception, syempre. Kung makakapag-provide sa employer ng valid justification kung bakit magkaiba ng sahod yung dalawang empleyadong pareho yung position, pareho yung rank, pareho yung responsibility, pareho yung ginagawa, pareho yung job description. In the exercise of its management prerogative, walang discrimination. Ulitin natin, ano nga ulitong management prerogative? Ito yung mga desisyon na ginagawa ng employer pertaining sa pagpapatakbo o sa conduct o sa operation ng kanyang negosyo, kagaya ng hiring, engagement, firing, discipline, work assignment, workplace, schedule o working hours. Kasama rin dito yung transfer ng mga empleyado and of course yung compensation or yung pagbibigay ng sahod. Kasama sa management prerogative, yung pagkakaroon ng differences or salary distinction or salary differences on the basis ng skill, seniority, o kaya length of service, o kaya experience ng empleyado kahit na same yung kanilang position or same yung kanilang rank. So kasama yun sa management prerogative, yung determination ng employer na dapat mas mataas yung sahod ni employee A kaysa kay employee B dahil mas nauna itong pumasok sa kumpanya, seniority ang tawag doon or years of service. So yun, valid yun na exercise ng management prerogative kasi valid yung justification ng salary differences nilang dalawa. So dito sabi ng korte, wala naman silang nakikitang bad faith sa part na employer nung binigyan niya ng dalawang magkaibang sahod yung newly promoted employee kumpara doon sa senior employee na may parehas na position. Pinakita rin na employer bilang additional na evidence na sa tuwing natatapos yung taon, meron silang ibinibigay na performance bonus sa bawat empleyado, which is 500 pesos per year. So kung halimbawa 10 years na yung isang senior employee, meron na siyang dagdag na 5,000 pesos sa kanyang sahod as
performance bonus. Kumpara doon sa newly promoted employee, syempre wala pa silang performance incentive. So, talagang naturally, mas mataas ngayon yung sinasahod ng empleyado na na-hire pa 10 years ago kumpara doon sa empleyado na newly promoted this year. Dahil dito, ang sabi ng korte, ang kaso ay dismissed. Pinanigan po ng korte in this case si employer o ang management. Dahil wala naman itong nilabag na batas nung mag-implement ito ng salary differences sa dalawang empleyado na may same position pero magkaiba ng length of service.